Good morning! Good morning! Hallelujah! Praise the Lord! Good morning sa lahat ng mga nakikinig, ng mga kapatiran kay Kristo dito sa ating Gia Global Online Prayer. And of course, special mention yung ating mga masigasig at anointed host na sina Pastor Gary at Pastora Rich, Pastor Alan at Pastora Venus, Pastor Rene at Pastora Heidi. Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon at nabigyan naman uli ako ng pagkakataon na makapag-share sa inyo. At hindi ko kasi lahat narinig yung mga teachings dito, so maaring itong isi-share ko sa inyo ay narinig nyo na. Pero patuloy pa rin nating i-review ang Word of God at matuto pa rin tayo, ma-remind tayo sa mga katuruan ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy ay manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you and we bless you for this opportunity that you have given us to study your word. We pray, Lord, that let the power of the Holy Spirit anoint each one of us for us to understand your revelation and allow us not to just only be hearers of your word, but be doers thereof. Allow us to experience, Lord God, the reality of your promises in the Bible. We thank you and we commit to you the rest of the time. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang i-share ko sa inyo ngayon is about principles of increase, no? So, ito yung pag sinabi principles of increase, hindi lamang ito na para sa financial increase, no? It does not pertain only to finances, but it is also applicable sa mga increase of our patience, increase of our good character, whatever, no, or increase in church members. Basta sa lahat ng bagay ay applicable itong principles of increase. At siguro naman sa lahat tayo, no, sa ating mga ginagawa, gusto natin lagi na mag-prosper. We don't want our labors to be in vain. Tama ba ako? If we do business, we want increase in profits, no? At hindi yung malugi tayo. Same with the ministry. Pagka tayo nagpipray, gusto natin answers to our prayers. Kapag tayo naman ay nag-preach ng Word of God, nag-expect tayo ng converts o kaya ay changed lives, no? Kapag tayo nagbigay ng ating mga tithes and offerings, we desire prosperity also. Maraming bagay na yon. So, lahat tayo, I believe, we want increase. We want prosperity. But, take note, si Lord mismo, He wants us to prosper because it is God's business to prosper us. Kung gusto nating maging prosperous, mas higit na gusto ng Panginoon na tayo ay maging prosperous. So, let us bear in mind. Kasi minsan, may mga Kristiyanong nagtatampo. Lord naman, bakit ako ay ganito, bakit ang mga prayers ko hindi pa ina-answer, bakit ganito ang buhay ko, parang puro problema, parang hindi ako nakakaranas ng prosperity. Hindi si Lord ang may problema pag hindi tayo nakakaranas ng prosperity, because I believe in the Word of God, and the Word of God says that it is God's business to prosper us. Ang problema tayo kung bakit hindi tayo nagiging prosperous. Dahil si Lord, gustong-gusto niya tayo maging prosperous. Kaya, ano sabi doon sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, napakaliwanag na gustong-gusto ng Panginoon tayong pagpapalain. Proverbs 28 verse 25. But he who trusts in the Lord will prosper. So, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, ay pagpapalain pala tayo. So, yung mga may problema sa prosperity, check natin ha. Kung alin yung ating pagkukulang. Kasi sigurado akong walang pagkukulang si Lord. Tayo ang may pagkukulang. Maaring kulang ang trust natin. Ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo. Proverbs 13:21. But prosperity is the reward of the righteous. So, reward pala to kung righteous tayo. So, yung may mga problema sa prosperity, check yourself. Let us check ourselves, no? Baka
hindi tayo nagtitiwala o hindi tayo righteous, may mga ginagawa pa tayong hindi ayos sa Panginoon. Now, itong 5 principles na gusto kong i-share sa atin, sana ay maging eye-opener sa atin na gagawin natin ito para maalis yung mga hadlang sa prosperity sa ating buhay. Ang number 1 principle is check your attitude. Suriin natin yung ating mga attitudes. Our attitude counts a lot. How we think matters. We need to have a revelation. So let us seek God's will deeper in prayer and have a wholesome attitude. Kasi kung hindi natin inaalam ang kalooban ng Panginoon ng mas malalim, pahapyaw lang, minsan nagkakamali tayo. Akala natin ito na ang will ng Lord, yun pala hindi pa. Atin lang pala yung sariling kagustuhan. At kapag tayo ay nag-seek ng will ng Lord, i-purpose natin sa ating puso na talagang susunod tayo. Kasi may mga Christian akong na-observe na nagpipray ng will ng Lord. Pero ang sarili pa rin kalooban ang sinusunod. Kahit pinayuhan na ng pastor na ganito ganyan gawin, hindi pa rin yun ang sinusunod. Yung sinusunod pa rin yung kagustuhan. Kaya sayang lang. And let us be optimistic. Laging positive yung ating pananaw, hindi pessimistic. Na puro na lang, ay hindi ko kaya, ganito kasi ang sitwasyon, puro negative, hindi ganon. Let us also refrain from complaining and let us not be impatient. Kasi ito yung kalaban ng prosperity. Ito ang kalaban ng increase. Yung complaining at saka being impatient. Kasi kapag ka naging impatient ka, hindi mo na nahintay ang sagot ng Lord. Tumitigil na tayo eh. At complain pag hindi nangyayari yung gusto natin, nagko-complain. O kaya matagal bago dumating, nagko-complain tayo. Kaya yun ang kalaban ng increase o ng prosperity. Always wait on the Lord's instruction. And in our hearts, lagi isipin namin, Lord, I will obey no matter what it cost. Kahit hindi ayon sa aking ini-expect. Kasi tayo, susunod lang tayo kapag kaayon sa ini-expect natin. At kapag hindi na, hindi will the Lord yan. Kasi hindi yan ang ini-expect ko. No. Let us really seek God's will. Alamin talaga natin sa Panginoon. At kung kahit hindi man yan, according to our expectation, God still answers our prayers. And let us also be willing to sacrifice and always think about others. Yun bang, hindi tayo maging makasarili, self-centered lang, kundi umabot din tayo sa iba, sa pangailangan ng iba, irregardless of our circumstances. Minsan sabihin, paano ako tutulong? Ako nga kailangan tulungan eh. Alam niyo, sa ating pagtulong, kahit tayo ay kailangan tulungan, doon ngayon lumalabas yung blessing ng Lord. Di ba yung mga paggawa ng oil out of olive fruits, sa olive seeds, gano'n. Pinipress yun eh, para lumabas ang oil eh. So, kapag ka napipress tayo, doon lumalabas yung blessing. Kaya wag tayong matakot. Kahit na hirap tayo, mag-reach out pa din tayo. Meron ako nabasang illustration about dito sa attitude of helping others kahit na tayo kailangan din. Mayroon daw 3 tao na nag-hike mula doon sa bundok, pauwi na sila sa city. Along the way, kasi malayo yon, nagkaroon ng snowstorm. So biglang ang daming snow na bumaba at ang lamig-lamig. Sa kanilang, sabi lang 3, teka, bilisan natin. Bilisan nila ng lakad. Ngayon, nung malayo-layo ng nalakad nila, nadaanan nung dalawa, kasi mabagal yung dalawa, mabilis yung isa. Nadaanan nung dalawa yung isang napakabilis. Sa daan na nakahandusay. Nung kanilang pinulsuhan, naku, patayin, nung kanilang pinulsuhan ay buhay pa. Sabi ng isa, ay, tulungan natin. Sabi naman ng isa, ay naku, pag tinulungan natin, diyan mapapagod tayo. Babagal yung ating lakad at hindi tayo makakarating ng city, mamamatay din tayo, kagaya niya. Ay naku, naawa yung isa. Hindi tayo tawagan, tulungan na natin, sabi niya. Ay naku, kung gusto mo ikaw na lang, basta't ako, hindi, mauuna na ako sa'yo. So paspas na umalis yung isa. Yung isa kasi hindi niya matiis dahil buhay pa eh. Ginawa niya, nilagay niya sa likod niya at naglakad. Dire-diretsong lakad. Siyempre, mabagal na lang ang lakad niya dahil may dala-dala pa, may pasan-pasan pa siya sa likod niya. Nung malapit na sila sa city, sa mga less than a kilometer na lang,
Nadaanan niya yung nauna niya sa kanya na nakasama niya. Naku, nakahandusay din uli. Pinulsuhan niya. Naku, nung pinulsuhan niya, patay na. So, nagpatuloy na siya, diretso na hanggang sa nakarating siya ng city. Yun pala, ang body natin, kapag nag-exert ng much effort, nagpo-produce ng heat din, kaya na-save siya at na-save pa niya yung kanyang kasama. Pero yung isa, dahil kakabilis niya, siguro napagod na yung puso, biglang nahandusay, kaya namatay. So, ang leksyon dito, dahil siya ay hindi naging makasarili, nag-reach out pa siya sa iba, kaya siya na-save. Alam ko yan kasi yung experience ko dito sa Italy, may winter dito eh. Pagka winter, kapag wala akong ginagawa, naka-steady lang, lamig na lamig ako. Pero pag nandun ako sa bahay ng amo at ang dami-dami kong ginagawa, punta rito, punta roon, gawa rito, pinagpapawisan ako kahit winter, kahit ang lamig-lamig. Ganun, kaya ganun na nangyari doon sa taong yon. So dito, ang pinapakita ng Lord sa atin, huwag tayong maging makasarili. Let us reach out to others. Sa evangelism, mahirap mag-evangelize. It costs us money, it costs us effort and our time. Pero huwag nating panghinayangan kasi costly, mahalaga yung souls. So, let us continue to reach out to them. Yun bang sinasabi na, let's do the extra miles. Kasi increase comes from releasing. Pag nagre-release tayo, nagkakaroon tayo ng increase. Release in understanding, release in effort, release in everything. So comes the blessing. Pangalawang principle, change your thought pattern. Sabi doon sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinks, so is he. So kung anong iniisip natin, ganun din tayo. Ganun ang nangyari. Kasi nagsisimula sa ating isip yung, yung sinasabi natin at yung ginagawa natin. So when our thoughts are changed, things around us will also change. Kung nababago ang ating isip, nagkakaroon din ng pagbabago yung ating pananaw sa paligid. Even if the situation does not change, but we have changed, then the result will be different. Amen? So let us change our way of thinking, and it will change us. O yung na-share ko na to sa inyo noon, na para mabago ako, may nangyari. Yung sinabi ko sa inyo noon ng aking partner sa Aklan, nung una kong mission trip sa Aklan, mission assignment, kasama ko si Pastora Rexy. Ini-expect kong magaling siyang magluto, pero nung mga panahong yon ay, kung hindi maalat, matabang. So kung maalat yung luto, nagrereklamo ako. Pag matabang, nagrereklamo rin ako. So nagpipray ako kay Lord. At nag-aaway kaming dalawa kasi nga, siyempre, i-defend niya yung sarili niya. Hindi ko nagustuhan yung sagot niya, kaya nag-aaway kami. Lord, sabi ko, baguhin mo naman tong si Rexy. Turuan mo siya kung paano magluto ng tama, magtimpla ng tama at saka kung paano siya sumagot sa akin para hindi kami nag-aaway. Pray ako ng pray, ganon. Alam niyo, sabi sa akin ng Lord, ikaw ang magbago. Nung sinabi sa akin ng Lord yun, sabi ko, para akong naano pa. So, sige Lord, magbabago ako. Kaya pag matabang yung kanyang luto, nadagdagan ko ng asin. Pagka maalat yung luto, dinagdagan ko ng kuntang tubig. Hindi na ako nagrereklamo. Wala na kaming away. So, yun, hindi man nagbago kaagad ang sitwasyon na hindi naman kaagad na perfecto yung timpla niya. Pero dahil nagbago ako ng thought pattern, na-convict ako ng Panginoon, maganda na yung relasyon namin. Wala na kaming mga problema sa mga ganong kaliliit na bagay lang. Minsan nagiging dahilan pa ng hindi pagkakaunawaan. Wala na. At alam nyo, pagkatapos ng mga ilang buwan ang lumipas, perfect na yung timpla niya. Ako lang pala ang kailangang baguhin ng Lord. Ang puso ko lang pala para dumating yung blessing. So, yan mga kapatid, tandaan natin na yung thought pattern natin, baguhin natin. Hindi man magbago ang sitwasyon, kung nabago na yung puso natin, yung ating kaisipan, hindi na malaking problema yung pinoproblema natin. At darating yung blessing. So, magbago man hindi ang sitwasyon, kung nabago na yung puso natin, wala nang problema. Pag nagbigay tayo, iniisip natin, kawalan. Pero alam nyo ba, ang arithmetic ng Diyos, hindi. Pag nagbigay ka,
ay naku, mas marami pang ibibigay sa'yo. Sabi nga, kung anong takalan ng ginamit mo sa pagbibigay mo, ay ganun din ang takalang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Whether it be patience, forgiveness, or pera. Amen? Sabi doon sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, maging generous tayo para tayo pagpalain. Generous sa pagpapatawad, generous sa pangunawa, generous sa pagbibigay ng help sa ibang tao, generous sa pagbibigay ng ating tithes and offerings at tayo ay pagpapalain. Amen. Pangatlo, be creative. So, sa pagiging creative, meron akong nabasa rito yung nalaman. Actually, noong 1897 pa pala to na discover. Ngayon ko lang siya na come across. Ewan ko lang kung nalaman nyo rin to, yung Pareto Principle. Ano ba yung Pareto Principle? Na-invento daw to ni Vilfredo Pareto, isang Italian economist in 1897 pa. He observed that 80% of the land in England are owned by 20% only of the population. So, mula doon nagawa siya ng study at ina-apply nito. Ito ay tinatawag din na 80-20 rule. Ginagamit ito to help people decide which problem to solve first, or also to determine what measures to take in order to solve problems. Halimbawa, 80% of sales comes from 20% of clients. Yun daw yun. Pagdating naman sa ating diet, no, sa ating pagkain, para maintindihan natin, kapag halimbawa, kumain daw tayo ng 80% of our time ng mga nutritious food, at 20% of our time ang kakain natin yung mga paborito natin, yung mga gusto natin na minsan kahit hindi healthy. Pero para ma-maintain natin yung healthy diet, so paano yun paano natin i-apply? Halimbawa, 5 times a day tayo kumakain. Hanggang gabi yun So ang 20% nung 5 na yun is 1. So ibig sabihin sa 4 na beses mong pagkain sa isang araw, puro nutritious food ang kainin mo. Isang beses ka lang kakain ng mga chocolates or mga bagoong na aaalat, ng mga hindi masyadong healthy foods na gusto mo. So yun yung application noon. So sa ministry naman, ang revelation sa akin ng Panginoon dito is kasi ang naging mistake ko dito sa Italy, kaya pinabalik ako ng Lord. Nakulangan ako ng focus, kaya pinabalik ako ng Lord para iayos uli ang ministry. Find 20% of good and fruitful workers, para ito ang tuunan mo ng pansin para sila maging lalong fruitful at magiging maganda ang labas ng ministry. Kaysa nag-focus ka ng iyong 100% or 80% attention sa mga taong disillusion naman and unfruitful. Kasi hindi lahat ng tao sa church ay fruitful. Piliin mo lang yung 20% doon sa mga fruitful at magagaling. Minsan, sa ating church, no, ang daming activities. Pero ang resulta, 80% pagod at 20% lang ang bunga. O minsan wala pang bunga. Lalo na pag evangelism, nagsiset up ng mga concert at kung ano-ano pang mga pinagkakagastusan natin para makahuli ng mga converts. Pero doon sa ating mga concert o mga activities, ay ang mga participants naman ay puro mga Christians, kaya walang naging bunga. So ang dami nating activities minsan na walang bunga. So 80-20 yung Pareto principle nito, na tingnan natin doon sa ating mga activities kung anong activities, alin doon sa mga activities ang hindi talaga fruitful, alisin na natin. At yung mga fruitful lang ang ating, o kaya i-revise natin para maging fruitful. So, let us be creative. I-apply natin itong Pareto principle. 20% of the work will give 80% increase. Paano yun? Ito yung 80% na increase, it is God's provisional miracle. So, composed of prayers, trust, faith in God, and obedience to His will.
Kasi kung minsan abalang-abala tayo pero hindi naman natin talaga nakikita kung anong will ng Lord, o marami tayong mga pagko-complain diyan, wala, o hindi tayo masyadong naipag-pray, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagtiwala tayo sa ating kakayahan, kaya pumapalpak kung minsan. So ito yung kahit na konti lang, 20% lang yung effort mo, pero grabe yung prayer mo. Grabe yung pagtitiwala mo sa Panginoon at pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. So, magiging maayos ang result niyan. So, let us find the most important things to focus our energy. Yung mga activities talaga na it will bring great results. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, i-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. In all your ways, acknowledge Him. Napakahalaga ito na talagang ina-acknowledge natin ang Panginoon sa ating mga buhay. So, yon. Pang-apat, don't waste time. Huwag nating sayangin ang panahon. Time is gold, and once lost, it will never be regained. Time is a very precious commodity that once we lost it, we will never be able to buy it back. Di ba? Totoo naman, pag nawala ngayon, pagkatapos ngayon, hindi natin maibalik yung ngayon. Bukas, iba na naman ang time bukas. So, ito yung mga kairos moment na hindi natin dapat palagpasin. Di ba? Sinare noon marami nag-share about kairos moment. Alam natin, ito yung moment, hindi yung araw, hindi yung time na 2 o'clock or whatever. Ito yung panahon na special time na itinakda ng Diyos sa ating buhay. So, huwag nating sayangin yung mga kairos moment natin. Dahil, pag sinayang natin ito, hindi na mabalik. Opportunity knocks only once, sabi nga. And once lost, it will lost forever. So, para tayo ay maging prosperous, magkaroon ng increase sa ating buhay, huwag nating i-miss yung mga importanteng oras sa ating buhay. Huwag tayong magsasayang ng oras. Lahat ng oras ay mahalaga. I-spend natin ang ating oras sa mga mahalagang bagay. Alam niyo, ang kalaban ngayon ng mga Kristiyano, social media. Marami akong nakitang mga Kristiyano na ang daming oras na ginugugol sa social media kaysa sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng Biblia, sa mga Bible studies, pag-share, pag-evangelize. No, huwag nating sayangin kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Time is so precious para pagpalain tayo ng Panginoon. Lahat ng oras, pahalagahan natin. And number 5, lastly, enlarge your vision. Palaguin natin o palakihin natin yung ating pananaw. Possibilities are unlimited. So let us widen our vision. Let us be open to new things. Let us dream big and follow through to realize our dreams. Let us believe we can with God's help. We can do it with God's help. Yung ating mga dreams. Dreams for our good, dreams for our family, dreams for our ministry especially. So, magkaroon tayo ng, huwag lang nating limitahan ang Diyos. Kasi, our God is unlimited God. So, in the process, there will be pains. So, may mga kahirapan dyan sa proseso ng ating pagtupad ng ating mga pangarap. Pangarap sa ating ministry, pangarap para sa ating pamilya or whatever. Without pain, there will be no gain. So, okay lang, i-welcome natin yung mga pain, yung mga kahirapan na yan, yung mga obstacles, yung mga challenges na yan ay i-welcome natin. Sabi doon sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So, mahalaga pa rin yung ang Panginoon ang uunahin natin. Jeremiah 32 verse 17, Lord God, nothing is too difficult for you. So, wag tayong mag-focus sa ating kakayahan, kundi mag-focus tayo sa ating Panginoon. Dahil nothing is too difficult for God. At sabi naman ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ that gives me strength.
Minsan inisip ko natin, hindi ko to kaya kasi mahina lang ako, ganito lang ako, limited lang ako. No, baguhin natin yung ating mindset, yung ating thought pattern. Baguhin natin and let us enlarge our vision. Sabi niya, kaya ko ito sa pamamagitan ni Kristo. Sa Matthew 19:26 sabi gano'n, with men this is impossible, but with God, all things are possible. So walang imposible sa Diyos. Lagi nating tatandaan walang imposible sa Diyos. Meron dito akong nabasang, talagang na-inspired ako nung mabasa ko. Alam ko siguro narinig nyo rin ito. Narinig nyo na ito kasi matagal nitong illustration. Meron daw na dalawang sales agent mula sa Amerika na pinadala sa Africa para magbenta ng shoes. Nung mga matagal na panahon na to eh. So, sabi ng, wala pa nung mga internet, kundi mga telegram lang. Sabi ng kanilang boss doon sa Amerika, pagdating nyo doon, kaagad kayo, telegrama kung ilan ang mga sapatos na papadala ko sa inyo. So, naghiwalay itong dalawang agents kasi napakalaki ng Africa. Yung isang agent, nung pagkatapos niya doon, sabi niya nung nag-survey na sa place, bigla siya nagtelegrama, sabi niya, don't send shoes. No one wears shoes here. Yun ang kanyang At umuwi na siya sa Amerika. Yung isa namang agent, pagkatapos ng i-survey, sabi niya, send more shoes. No one has shoes here. So, nakita natin dalawang tao, pareho ang sitwasyon nila, pero magkaiba yung kanilang perspective. Yung una, sabi niya, ay wag ka nang magpadala ng sapatos kasi walang nagsusuot ng sapatos dito. Yun ang pananaw niya. Pero yung isa naman, na-excite siya. Sabi niya, uy, magpadala ka ng napakaraming shoes kasi wala pang nagsusuot dito. Tuturuan ko sila. Wala pang nagsusuot dito. So magkaiba yung wala kasing nagsusuot dito. Isa naman, wala pang nagsusuot. Tuturuan ko sila. Yun ang kanyang nasa isip. So, yung ating pananaw, paano? Si David, si Goliath, napakalaki. Kung ang ating kaisipan ay nako, hindi ko to kaya kasi napakalaki niya, ang liit-liit ko lang eh. Pero si David, ang anong nasa isip niya, Goliath is too big to miss. Napakalaki ni Goliath para hindi tamaan ng aking tirador na ito, ng bato ng aking tirador. So, yung pananaw, napakahalaga. Increase is not only quantity, no, but also quality. So, i-break natin yung ating mga mind barrier of negativism, yung mga barrier ng hindi ko kaya, wala akong kaalaman or whatever, o wala akong puhunan, wala akong lakas. Alisin natin yung mga barriers na yan, or mahirap. Because God called us to be thermostat. Ang thermostat nagre-regulate ng temperature. Hindi tayo tinawag na thermometer na sinasabi lang kung anong temperature. So we are to control the circumstances around us and let us not being controlled by it. Ang ating pananampalataya, our faith sets the guide as we change our thinking and believing. In effect, it will change our behavior, our actions, and our reactions towards anything. So yung ating pananampalataya, ito yung gabay sa ating pagbabago ng ating kaisipan, na ating pananampalataya. At in effect, nababago yung ating behavior, yung ating mga action at reaction sa lahat ng bagay. So our reaction is affected by what we hear and what we see. So kung doon tayo lang nakatingin sa ating nakafocus sa ating nakikita at naririnig, minsan nakaka-discourage yan. So let us trust God and focus on His Word rather than what people say, and let us entrust to God the result. So ibig sabihin nito, huwag kang tumingin o nakafocus ang paningin mo sa mga bagay sa palibot mo lang o sa mga limitations. Tumingin tayo sa Panginoon because He is unlimited. Ipagkatiwala natin sa Kanya, yung palakihin natin dito yung ating pananampalataya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Pag may problema kasi, at nakafocus tayo sa problema, ang laki-laki ng problema, lumiliit ang pananampalataya mo sa Diyos.
Pero kapag kahit napakalaki ng problema, kapag minamagnify mo ang Panginoon at nananampalataya kang kaya ng Lord to, kaya ko to sa pamamagitan ng Panginoon, lumiliit yung problema, gumagaang ang problema. Kasi kung focus ka ng focus sa problema, hindi naman agad nasusolve ang problema eh. Pero kapag nakafocus ka sa Panginoon, nabibigyan tayo ng katalinuhan, kaalaman, kung paano masolve ang problema. So, let us trust the Lord. The direction we focus is the direction of our life. So, kung nakafocus ka sa Panginoon, ang life mo ay magiging successful. Pero pag nakafocus ka sa problema at mga limitations mo, ay talagang puro mga problema at kahirapan ang aabutin mo. So, as man always look at the problem, God looks at the solution. So, let us not limit God. And let us not dictate or teach God what to do. Kasi kung minsan, sinasabi, Lord, sana ganitong gawin mo, ganito, ganyan. At kapag hindi nangyari, nagtatampo tayo sa Panginoon. But let us submit to His will. Sabihin lang natin na, Lord, ito ang gusto ko. Ganito po, Lord. Pero wag mo i-manipulate ang Panginoon na, Panginoon, sana ganito, ganyan, ganyan. At pag hindi nangyari, ay nagtatampo tayo. Kundi yung, Lord, i-express lang natin sa Lord kung anong gusto nating mangyari. Lord, ganito ang sana ang gusto kong mangyari. But not my will be done, but your will be done. Amen? And always remember na maging aware tayo na for every level of our success, there's always a devil. Kaya maging maging mapagmasid para yung mga hindrances and delay na ginagawa ng diablo sa ating buhay, natin kaagad mabigyan ng pansin at magawa ng paraan para ma-stop. Amen? So, huwag nating kalimutan yung pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon para tayo ay magkaroon ng increase, prosperity. Yung mga attitude natin, i-check natin. Yung ating thought pattern, baka naman hindi ayos yan, puro negative, puro pang sarili lang. So let us change our thought pattern. O baka tuloy-tuloy lang ating mga ginagawa na maraming mga kapalpakan. Let us also be creative. I-apply natin yung Pareto principle. At saka huwag nating sayangin yung ating oras. Let us make the most of our time. O sana bawas-bawasan na yung social media, mga kapatid, kasi iyan ay ginagawa ng diablo na paraan para tayo ay mawala sa focus ng ating pagtawag. At lastly, let us enlarge our vision. Gumaya tayo doon sa isang agent number 2 na pagka medyo ang sitwasyon ay hindi ayos, magkaroon tayo ng magandang ideya na mas maganda pag ganito ang gagawin. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan, walang imposible sa Kanya, nothing is difficult in the Lord, at ang ating pananampalataya ay ating palaguin. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga ministry, na kami po, Panginoon, ay iyo pong gamitin para lalo po, Panginoong, lumago ang iyong kaharian dito sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, and we pray that you continue to move in our hearts at sa patuloy na pagpananalangin, Panginoon, nawa ang bawat isa sa amin ay makiisa sa dalangin po ng aming host at tulungan mo po, Panginoon, nga lahat po kami ay lagi pong very sensitive sa iyong pagtawag, sa iyong banal na espiritu, at kami po, Panginoon, ay tunay na doers of your word and not hearers only. We thank you, Lord, and we just commit to you the rest of the time. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless everyone.